Ang kasong ito ay naganap sa Australia, sa pagitan ng 1979 at 1980. Noong December 10, 1979, isang lalaki na tinawag ang kanyang sarili na Mark Chapman, ay pumasok sa isang tindahan ng baril sa Burleigh Head, at bumili ng Glenfield .22 caliber rifle. Kung sino man ang lalaking ito na si Mark Chapman, ay hindi niya tunay na pangalan. Umalis siya ng tindahan dala ang armas, pagkatapos magbigay ng isang address, kung saan siya nakatira. Ngunit peke din ang kanyang nilagay. At makalipas lamang ang 5 araw, gagamitin ng tinatawag na Mark Chapman ang armas, sa isang masamang gawain. Noong December 15, 1979, sa magandang paradise ng Gold Coast, isang babae ang dinukot at tinutukan ng baril, mula sa kanyang bahay. Nagbabasa siya nang pumasok ang isang lalaking nakasuot ng balaclava, at pilit siyang pinasakay sa likod, ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay dinala siya sa Gold Coast hinterlands. At nang dumating sila sa isang liblib na lugar, itong lalaking nakamaskara, pinilit ang sarili sa babae, sa backseat ng sasakyan. Matapos ang kanyang ginawa, pinilit niya itong ipasok sa boot ng sasakyan. Nagmaneho sa isang beach at umalis. Ang mainit na araw ay palubog na. Iniwan niya ang babae na nakakulong, sa loob ng kotse, na walang paraan upang makalabas. Sa kabutihang palad, siya ay nailigtas, nang marinig ng mga dumadaan ang kanyang mga sigaw, at naihatid siya sa ligtas na lugar. Ang insidente ay iniulat sa pulisya, kung saan ang babae ay nagbigay ng paglalarawan, sa lalaking nakasuot ng balaclava, sa oras na iyon. At agad na kumilos ang mga pulis, para mahanap ang salarin. Malakas ang kutob ng mga investigador, na muling mangbibiktima ang lalaking nakamaskara. At makalipas lang ang 2 linggo, ginawa nga niya. Sa Cabarita, noong December 24, 1979, tinambangan ng parehong lalaki ang isang mag-asawa, sakay ng kanilang nakapak na kotse, habang tinutukan ng baril. At ang lalaking nakamaskara, ginalaw ang babae, sa harap ng kanyang kasintahan, at pilit itong pinapanood. Nang matapos siya, humingi ng tawad ang lalaking nakamaskara, at tumakas mula sa pinangyarihan. Kinabukasan sa Karabat, isa pang mag-asawa ang inatake, sa loob ng kanilang sasakyan. Ng isang lalaking nakasuot ng balaclava. Napilitan ng babae na igapos ang mga kamay ng kanyang asawa, dahil utos ito ng nakamaskara. Pinapanood ng lalaking nakamaskara, ang lalaki, habang pinipilit niya ang sarili sa asawa nito. Ang 2 insidenteng ito ay iniulat sa pulisya, kung saan ito ay naging malinaw. Na mayroong gumagala ngayon na isang serial attacker. Inilarawan ng bawat biktima sa parehong paraan, ang umatake sa kanila. Isang matipunong lalaki, na may steely blue na mga mata, at makapal na kilay. Sinabi rin nila, na amoy langis siya ng motor. Ang ikinagulat ng mga investigador, na hindi kapani-paniwala, ay ang ginawa ng lalaking nakamaskara, ay palaging magalang sa mga biktima. At humihingi pa ng tawad, sa kanila. At noong December 28, 1979, isa pang mag-asawa ang inatake, sa kanilang farmhouse. Ang babae ay inutusan, na e-tape ang mga kamay ng kanyang kapareha, at pagkatapos, siya ay ginalaw sa harap ng kanyang asawa. At pagkatapos, sa bagong taon, isa pang mag-asawa ang inatake. Noong January 25, 1980, habang magkasama sa bahay, ay pumasok ang lalaking nakamaskara, at tulad ng naunang pag-atake, sinabihan ng lalaki ang babae, nagapusan ang mga kamay ng kanyang asawa, at napilitan siyang gawin. Gayunpaman, bago pa may mangyari, umiyak ang babae at nakiusap sa lalaking nakamaskara, na huwag silang saktan, ipinaalam nito na buntis siya. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin ang lalaking nakamaskara, at mabilis itong umalis sa eksena. Ang pulis ay nagtrabaho upang mahanap ang lalaking responsable, bago siya muling umatake. Ngunit hindi nila mahanap ang salarin. At mabilis na kumalat ang balita, tungkol sa lalaking nakamaskara, na lumikha ng matinding takot sa buong Australia. Alam ng mga pulis na anumang oras, ay aatake na naman siya. Sa Tweetheads noong February 2, 1980, isang magkasintahan ang nagde-date at magkasama sa isang kotse, at bandang 1:30 ng umaga, binuksan ng 33 anyos na si Jeff Parkinson, ang pintuan ng sasakyan para sa kanyang kasintahan. Nang biglang sumulpat ang lalaking nakamaskara, tumalon siya sa backseat ng kotse, hawak ang rifle sa kanyang kamay at nagtanong,
Kung pwede ba siyang sumama sa kanila, ginawa ng lalaking nakamaskara, ang kanyang nakagawian. Sinabihan ang babae na Ethely si Jeff. Ngunit, nagpa siya si Jeff na lumaban, sumugod si Jeff sa lalaking nakamaskara, at naganap ang away. Nilingon ni Jeff ang kanyang kasintahan, at sinabihan itong tumakbo. At gayon ang ginawa ng babae. Si Jeff ay lumaban, habang siya ay tumakas, mula sa pinangyarihan at naghahanap ng tulong. Nagawa ng babae na parahin ang isang lalaki, na nagkataong dumaan. Ngunit nang huminto ang lalaki, nakarinig sila ng putok ng baril, sa di kalayuan. Tinawag ang mga pulis, at dumating agad sila sa pinangyarihan. Naalala ng isang opisyal ang araw na iyon. Naaalala ko ang pagpunta doon noong gabing iyon, at ang eksena ay nakakatakot. Ang babae ay ganap na nabalisa, at natagpuan ng mga pulis si Jeff, na wala ng buhay, at may 3 tama ng baril. Ang lalaking nakamaskara ay isa ng mamamatay. Sabi pa ng pulis, matagal na naming alam ang tungkol sa kanya. Ngunit ito ang unang pagkakataon na pumatay. Nakita ang katawan ni Jeff, sa tabi ng kotse, sa tabi ng isang tahimik na creek. Sabi ko sa sarili ko, na kailangang mapakulong ko ang taong ito. At dahil dito, ang kaso ng Balaclava ay naging isa sa pinakamalaking manhunt sa kasaysayan ng Australia. At sa taong iyon, isang babae sa Gold Coast, na nag-iisa sa bahay sa kanyang flat. Noong October 31, 1980, pinasok ng Balaclava ang kanyang apartment, at pinilit ang sarili sa kanya. Bago tumakas sakay ng motor. Pagkatapos ng pag-ataking ito ay nawala siya, at hindi na muling nagpakita. Ang mga pulis ay naglunsad ng isang malaking pagsisiyasat, dahil sa huling pag-atake. Mahigit sa 5,000 motorsiklo sa lugar, kung saan naganap ang mga pag-atake, ang kinapanayam ng pulisya, at kinuha ang DNA mula sa daan-daang potensyal na sospek. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin mahanap ng pulis ang lalaking nakamaskara. Natunton ng mga investigador ang baril, na pinaniniwalaan nilang ginamit, ng Balaclava sa isang tindahan ng baril, sa West Burleigh. Kinuha ng may-ari ng gun shop, ang mga record. At gaya ng sinabi ko kanina, ginamit ng lalaking nakamaskara ang pangalang Mark Chapman, at nagbigay ng pekeng address, at wala silang paraan upang mahanap siya. Nakita ng may-ari ng tindahan, ang mukha ng lalaki at inilarawan niya, at kahawig ng inilarawan ng mga biktima, sa inilarawan niya. Ngunit sa kasamaang palad, wala nang iba pang impormasyon ang nakuha nila. At sa paglipas ng mga taon, ang kaso ay naging tahimik at sarado na. Noong 2008, ang kaso ay muling binuksan, ang ebidensya ng DNA ay sinuri ng pulisya, sa pag-asang malutas nila ang kaso. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap, ay hindi matagumpay. Ang nangungunang investigador, na nagtangkang tuklasin ang Balaclava, ay nagsabi, na madalas siyang hindi makatulog, dahil ang katotohanan, hindi pa niya natagpuan ang halimaw. May isang teorya kung sino ang Balaclava. Isang despicable na lalaki na nagngangalang Ashley Colston. Si Ashley ay isang Australian triple murderer, na kasalukuyang nagsisilbi ng 3 sentensya, ng habang buhay na pagkakakulong. Para sa 3 tao sa Melbourne, noong 1992. Ngayon ay narito ang mga bagay na medyo kakaiba. Ang Balaclava ay biglang tumigil noong 1980s, na noong lumipat si Ashley sa Sydney. Si Ashley ay nagmamay-ari din ng isang itim na motorbike, at kilala na madalas na pumunta sa lugar, kung saan naganap ang mga pag-atake. Si Ashley ay may pulang uri din ng dugo, na may isang taong pinaniniwala ang responsable sa mga krimen ng Balaclava. At hindi lang ito, mayroon ding .22 caliber rifle si Ashley, na ginamit ng Balaclava sa kanyang mga pag-atake. Binili din niya ang baril gamit ang pekeng pangalan. Sa isang punto, noong huling bahagi ng 80s, naglakbay si Ashley sa Melbourne, at noong dekada 80s, sa Melbourne, nang sinimulan ni Mr. Cruel ang kanyang paghahari at pananakot. Mr. Cruel ang ibinigay na pangalan, sa isang hindi kilalang Australian, kung saan, siya ang umatake sa 3 babae, at isa sa Melbourne noong huling bahagi ng 80s, at unang bahagi ng 1990s, bago biglang huminto. Kilala siyang nakasuot ng balaclava, sa mga pag-ataking ito. At talagang naniniwala ang pulisya na ang Balaclava ay maaaring lumipat sa Melbourne, noong dekada 80s.
Sinimulan ni Mr. Cruel ang kanyang mga pag-atake noong 1980s, at biglang tumigil noong 1991. At si Ashley Colston ay inaresto noong 1992, na si Mr. Cruel, o ang Balaclava Killer. Wala nang nagawa pang mga men, mula nang maaresto si Colston. Si Ashley man o hindi ang Balaclava Killer, ay nananatili pa ring bukas sa espekulasyon. Ngunit marami ang tumanggi sa mga pahayag na ito. Ayon sa bulletin ng Gold Coast, sinabi ni dating Assistant Police Commissioner Eric Strong, na wala siyang duda, na nakulong ang Balaclava Killer, dahil sa iba pang ang mga krimen ay patuloy pa rin sa kanya hanggang ngayon. Aniya, kapag natahimik siya, iniisip niya ang mga pag-atake, at ang patay na ginawa ng Balaclava Killer. Sinabi niya, na ito ay nanatili sa akin, sa lahat ng mga taon na lumipas. Siya lang ang nakatakas. Malamang nahuli na siya sa ibang estado, at doon nakulong. Ngunit wala akong assurance, natatakot ako na hindi siya naparusahan, ng nararapat sa kanya. Kailangan niyang makulong, dahil umaatake pa rin siya. Naririnig pa rin natin ang tungkol sa Balaclava Killer, ang nakakatakot na kaso, ng Balaclava Killer, ay hindi pa rin nalutas. Kahit ang $50,000 na parangal, ay hindi nakatulong lutasin ang kaso. At nanatili siyang the most wanted man, in Australia. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.